Inilabas na nga muli nga natin etong bangka dahil masyado na nga mataas nga yung tubig dito sa pinangingisdaan nga nila. Si Kuya Mark nga ay mga bandang alas 9 ay pumasok na nga sa Centro Mall at eto namang sila tatay nag-asikaso na nga rin dito sa taniman. Bale kasi napansin nga ni tatay na marami nga mga maring mga uod kaya kinailangan nga nila ang sprayan. Akto naman nga nandito nga si Alvin mga mare kaya nagpatulong na nga lang din si tatay. Kaya naman nga ihinanda na nga rin nila agad kasi sayang naman nga mga mare kung maulanan na naman. Buti na nga lang din mga mare kahit hindi tuloy-tuloy yung araw ay umaaraw na hindi tulad ganitong mga nakaraan. Ito kasi yung problema nga natin dito sa ating maisan. Paano ba naman? Tinan nyo naman nauna pa yata yung uod nga sa atin at meron na nga kasi siyang bulaklak ay nakakapanghinayang din. Akalain ba naman nga natin makakapagpatubo nga si tatay ng ganito? Ito yata yung pangalawang beses. Dati kasi nung nakatira pa nga kami sa bundok-bundukan meron kasi kaming ganung natirahan. May natatandaan ako na nakapagtanim nga siya ng ganito pero kinain nga ng kalabaw. Di pa rin talaga kami nakakatikim nga na galing talaga sa puno at tanim nga natin. Abay si Kulot nga lagi nagtatanong kung may bunga na nga daw yung mais nga natin mga mare. Mahilig kasi siya sa mais na nilaga lalo na nga kapag dilaw pero hindi ko nga alam kung ano ang tanim nga ni tatay kung dilaw ba o yung puti. At eto nga mustasang natira nga natin mga mare. Tingnan nyo naman ang ganda. Meron na naman nga tayong talbos ng kamote mga mare kaya meron naman nga si Ran mailalaga. Dito nga malapit sa atin ay meron pa talaga dito mga maring mga isda kaya naman eto nga si tatay kumuha nga ng screen kaya inilagay niya din dito. Kahit papaano nga ay may ilan-ilan nga nahuhuli mga mare at eto nga yung nahuli nga ni tatay. Napansin ko nga dito ay puro gurami naman nga ang nahuhuli. Yun nga sa kabila ay puro flower horn arroyo. Eto naman nga ay puro liwalo saka nga gurami. Alam ko nga mga mare ilan sa mga matatanda ay mahilig nga sa ganyan yung ipapangat mo lang. Habang abala nga si Alvin mga mare, eto naman si tatay nakitang may bunga pala dito yung upo. O diba sino ba mag-aakalang makakasurvive ngayong mga tanim nga natin ngayon? Buti na lang talaga hindi bumaha. Kaya naman nga kapag nag-crib nga tayo sa ginisang upo ay pupunta nga lang tayo dito sa mini garden nga natin. Mga nakaraang nabaha yung kabila natin ay talagang lagi na pinagpipray na naway magkaroon nga kami ng malapit na lupa dito. Kapag nag-crib kami sa gulay ay malapit lang yung lalakaran nga natin. Tapos nangyari nga yun mga mari. At eto nga't inalis nga ni tatay yung mga dahon para nga sa ganun ay mamulaklak nga at hindi nga maapektuhan nga yung bunga. Kung ganito ba naman nga ka-cute yung baby nga natin araw-araw ay talaga naman. Manang-mana talaga ang kilay niya sa tatay niya mga mare. Eto nga si Ran ayaw niya yung kilay niya dahil nga may patusok pero ako gustong gusto ko. Sabi ko nga hanggat paglaki ni Gael hindi ko aalisin yan ay magiging asit niya sa kayong mga mata niya. At eto nga yung mga binili nga nila na saguhan dahil nga yung bangka natin ay lalabas nga ngayong araw. Para nga rin kapag nangingisda sila ay hindi nga sila nahihirapan maglakad kasi medyo malaki na nga daw yung tubig doon. Ako naman nga ayan tamang tahimik lang ako dahil may online class nga ako mga mare. Si Gael nga tamang duyan lang. Na nga pwedeng iwanan itong si Gael mga mare sa duyan dahil kapag nga nasa duyan yan tumatayo na nga ng biglaan yan. Napakakulit na nga at ang dami na nga kaya niya nga sabihin at eto nga mga mare bigla na wala yung energy. Tingnan niyo naman parang nautangan naman. Nakakatuwa nga sa bata na to hindi namin nakukuha yung palagi siyang nakatawa. Si lola niya nga palagi niya na nga mga maring kinakagat yan kaya tawa kami ng tawa. Nagtatanong rin pala kung hindi pa ba kumakain nga itong si Gael na 10 buwan na baka daw hindi pa pinapakain. Naku mga mare napakalakas na nga kumain ng batang ito. Kahit anong gulay nga mga mara ay kinakain ng batang ito. Nung nakaraan nga yung tatay niya ay kumakain ng pipino ay tuwang-tuwa at nakikipag-agawan pa pag inaalis sa kanya ay umiiyak. Gustong gusto niya nga yung lasa ng pipino mga mare kaya ayun binigyan nga ng tatay niya ng kalahati. Hindi lang talaga nabibidyohan madalas pero ayun nga malakas na nga siyang kumain. At isa nga sa nakakatuwa doon ay hindi nga siya maselan mga mare. Kaya pagpasensya niyo na nga rin kung maingay nga siya dahil nasa tabi ko nga siya mga mare. Kung ano-anong ginagawa sa buhok ko. Bale ngayong araw din pala ilalabas nga itong bangka dahil nga medyo malalim na nga yung dinadaanan nila at mahirap na nga rin mga mare kung maglalakad ka nakakangawit din. Total may bangka naman nga tayo kaya mabilis nga silang makakapunta at may sagwan naman nga mga mare. Tingnan mo napakalaking bagay din na may bangka tayo ngayon. O diba yung dating balsa nga lang ay ngayon ay may sarili na ngang bangka kahit wala ngang motor. At least ito ay matatawag na talagang bangka mga mare hindi na nga siya balsa. Nakarating na nga rin sila dito sa pinag-umangan nga nila mga mare at ilang piraso nga lang ang nakuha nga nila pero at least meron. Pero marami pa naman nga silang inumang kaya pinuntahan muna nga nila yung mga mare at eto't marami-rami nga itong nahuli. O diba kapag nga ang isa ay wala, eto naman ng isa ang mas marami. Sino nga ba ang ayaw sa ganitong libre mga mare kung ganito kadami araw-araw tapos wala kang babayaran? Ang puhunan mo nga lang dito ay kasipagan sa araw-araw.
At ayan nga, patalon-talon pa nga dito mga mare yung isda. At eto nga si Alvin, abay na si pagligo na nga. Muna nga nila dito yung isda at bangka para sa ganun ay makaligo-ligo muna nga sila. Sa inyo rin ba mga mare ay maulan pa rin hanggang ngayon? Dito naman kasi kahit papaano ay sumisibol na rin ang araw pero minsan paulan-ulan din. Mas okay na nga yung ganito kasi naman yung bibiglain nga tayong babahain. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing. Siyempre sa inyong mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.